Hello po mga kasari, welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan po natin ang kahalagahan ng pagre-record ng ating mga sales, ang pagpapalabas ng pera at ang bawat pasok ng pera. Ito po ay napakalaking bagay po iyon upang malalaman natin ang direksyon ng ating mga negosyo. Ito po minsan ang mali na hindi ginagawa ng mga maliit na nagtitinda. Kahit ang paninda mo po ay barbecue ng saging or nagtitinda ka ng isda or nagtitinda ka ng mani, dapat kasi talaga meron siyang may naka-record sila lahat. Kasi para alam mo kung magkano ang sales mo everyday. Kapag kasi walang record, hindi mo alam kung saan napunta ang bawat sentimo na kinikita mo araw-araw. Alam niyo mga kasari, nung ginagawa ko ang pagre-record, sobrang amazed ako sa pira na pumapasok sa tindahan at ganun din yung mga lumalabas. As in talaga, nagugulat ako sa laki ng pasok ba. At never akong nakahawak ng ganung halaga. Ang bilis po nilang pumasok at ang bilis din nilang lumabas kasi nga 'di ba ni-rolling agad ang pera to expand yung paninda. Hindi ko talaga ma-imagine mga kasari sa ganong kalaking halaga na dumaan dito sa aking tindahan. Dito ko lang talaga na-experience sa pagtitinda na makakita ng ganong kalaking halaga in a short period of time. Kasi nga itong tindahan ko, bali 8 months old pa lang itong tindahan ko. 'Di ba kapag namasukan tayo, alam na natin ang sahod natin every year. Kasi example, kung magma-monthly po tayo ng 15K, so i-total mo na yun within a year, so 180K. At saka yung 180K, hindi pa yun buo mo matatanggap kasi marami pa yung mga deduction ba, gaya ng allowance, foods, clothing, etc. At saka maghintay ka ng maraming araw or maraming weeks bago ka makatanggap ng ganong halaga ng sahod na 15K. So 'di ba napakaganda talaga sa pagninegosyo kasi agad-agad kumikita ka na eh. Kung namamasukan po tayo, antayin pa natin ng 15 days bago tayo makahawak ng pera at saka hindi dapat ibuo 'yun na didaka na yun ng mga SSS, pag-ibig, or kung ano pa. Although, marami din namang benefits in time, di ba? Now ko lang talaga na-realize mga kasari na maraming pumasok sa pagninegosyo kasi nga mabilis ang pera kaysa mamasukan ng trabaho. Marami namang nag-succeed sa pagninegosyo, meron din naman nag-fail at hindi natin alam ang kanilang mga reason which is sila lang nakakaalam, 'di ba? Kasi mind your own business is hindi wala tayong karapatan na alamin ang mga rason nila, 'di ba? Mga kasari, noon ayaw ko talaga pumasok sa negosyo kasi nga mahiyain ako, maliban doon mahina ang loob ko at takot sa failure ba. Kaya nga tama nga yung kasabihan na kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman yung kapasidad mo. Kaya ito na nga, nasubukan ko na at saka na-miss ako talaga as in, kumbaga hindi ako nag-regret talaga. Siguro noon hindi pa talaga tamang panahon sa napasukin ang negosyo. So ngayon ito na yung panahon kaya masasabi ko na masaya ako. Mga kasari, yung nanay ko, mahilig talaga siya sa negosyo at kung ano-ano mga negosyo ang pinapasok niya. Kaso nga, nakikita ko na hindi siya nagre-record sa kanya mga paninda. Kaya mga kasari, ang nangyari, puro siya abonado siya lagi sa kanyang paninda. Kaya lagi siyang nagre-reklamo na abonado daw siya lagi. Kasi nga hindi siya nagre-record kung sa mga sales niya kung saan napunta at anong nangyari sa bawat sentimo. So dahil sa pagre-record ko mga kasari, na-inspired ako, lalo akong na-excite pa dahil 700K na dumaan, total siya na dumaan sa aking mga kamay within a short period of time. Sabi ko nga, sooner or later, yung 700K, hindi na yun lalabas pa. Mapupunta na yun sa aking savings. 'Di ba? Walang imposible talaga eh. Kung tutuhanin mo.
Yun nga lang, talagang kailangan mo pang magsipag, kailangan mo pang tiyagaan, marami pang oras, kailangan nakafocus ka lagi at lagi kang positive lang. Kasi yung sabi ko nga, walang imposible, yung 700 na dumaan, mapupunta na yun sa aking savings account. Kailangan tipid-tipid muna tayo ngayon. Huwag muna tayong bili-bili kung ano-ano. Kahit mga personal talaga, hindi nga ako gaano sa personal kasi nga ang iniisip ko na lumago ang aking paninda. So dahil nga sa pagre-record, sabi ko na-excited baga ako mga kasari ba. Pero kung ginaya ko yung nanay ko na hindi siya nagre-record sa kanyang paninda, so parang wala lang, hindi ka na excited, hindi ka na inspire, hindi ka nag-push through sa mga ginagawa mo. Parang hanggang doon lang yun. Yung mga pautang ko na mga kagaya ng lotion, ng sabon, mga pabango, naka-record ang mga yun. Magkano na ang balik sa akin after 15 days. Kasi para malaman ko kung ilan na sila o magkano na sila, ilang percentage yung ibibigay ko doon sa naghahatid doon sa sa location, mga ganon. Kailangan lahat specific tayo doon para naman ganahan din yung tao na nagdadala doon sa sa location, naghahatid doon sa tao. Mga kasari, kung hindi pa po kayo nagre-record ng iyong paninda, umpisahan nyo na. Tiyak talaga na magugulat po kayo sa pira na dumadaan sa tindahan nyo. At lalo kayong mai-inspired at gaganahan talaga kayo. Yun ang advice ko lang po sa inyo, as in talaga. Guys, kahit tumagal itong tindahan ko, tuloy ko pa rin talaga ang pagre-record para alam ko na lumago talaga yung ah, sari-sari ko kasi sayang So ngayon pa nga lang daming kumbaga daming na ring natulungan. Ang goals ko talaga mga kasari, 5 years. Sana meron na ako ma-accomplish noon sa within 5 years na yun. Meron akong napundar, meron akong naabili, meron na akong na-accomplish sa buhay ko. Para bang ganun, meron akong nagawang project at napatunayan ko na kaya ko pala talaga at wala talagang imposible sa Panginoon. Yun nga mga kasari, record lang tayo habang may panahon, habang may pagkakataon. Record lang, sipag at tiyaga at saka talagang walang imposible. And in time, mag-harvest din tayo sa ating mga paghihirap, kapaguran, pagtitiis, yan, haharvestin din natin yan in time, in season. Tuloy lang tayo at hindi tayo bibigay sa bawat hamon. Yun lang yun. So ito ang aking mga paninda, nag-restock tayo dahil nga December, dami mga party-party, daming bumibili kasi dito sa akin ng mga soft drinks na mga maliliit. Yun kasi 'di ba sa party ito yun So madali lang nilang bitbitin at saka mura lang pati. Kaya ito na ngayon ang aking mga paninda. Medyo marami-rami tayong stock ngayon kasi nga kaka-grocery lang natin. Kapag wala kasing empty yan dyan. Kaya ganahan naman tayo na maraming laman kasi nakaka-attract yun sa mga sa mga mamimili. Dagdag na rin kita. So yun nga lang nakakapagod pero no choice tayo kailangan natin talaga magsipag at syaga talaga. So ito na guys, hopefully meron po kayong natutunan sa aking video at marami pong salamat sa panonood at sa pakikinig po. Sana na-inspired kayo sa video ito. Bye bye, God bless you all.